Isang Fantasyland trade idea ang usap-usapan ngayon matapos ang ulat ni Fred Katz ng The Athletic na nagsasabing posibleng ipagpalit ng Clippers si Kawhi para kay LeBron James. Ayon sa kanya, ang ganitong hakbang ay makakatulong sa Clippers na linisin ang kanilang salary cap dahil matatapos na ang kontrata ni LeBron sa 2026. Sa ganitong senaryo, papasok ang Clippers sa isang star-studded free agency class na may sapat na cap space para kumuha ng isang max player o higit pa. Samantala, para sa Lakers, maaaring ito na ang tamang oras para isara ang LeBron era. Ayon sa ilang ulat, hindi na raw masaya si LeBron sa Lakers at ganoon din ang team sa kanya. Sa halip na mawalan ng kapalit kapag nagdesisyon si LeBron na umalis, maaari silang makakuha ng elite-level talent gaya ni Kawhi Leonard. Bagamat pareho ng may edad at injury history ang dalawang superstars, nananatili silang malalaking pangalan na maaaring makapagbigay ng impact sa parehong kampo. Para sa Clippers, malaking benepisyo ang pag-alis ni Kawhi dahil magiging flexible ang kanilang financial situation. Kapag natapos ang kontrata ni LeBron sa 2026, magiging bukas ang pinto para mag-retool ang team at maghanap ng bagong franchise player. Para naman sa Lakers, si Kawhi, isang homegrown Los Angeles talent, ay maaaring maging bagong mukha ng koponan kahit sa maikling panahon habang binubuo nila ang susunod na core. Bagamat dati nang sinabi ni LeBron na malabo siyang maglaro para sa Clippers, wala rin siyang magagawa kung sakaling ito ang desisyong tahakin ng Lakers. Sa puntong ito ng kanyang career at lalo na kung may tensyon na sa pagitan ng kampo ni LeBron at ng Lakers management, posible na lamang itong maging business decision para sa parehong panig. Kahit tila malabo sa unang tingin, ang ganitong trade ay may luhika para sa magkabilang kampo, lalo na kung totoo nga ang balita na gustong na ni LeBron na kumala sa Lakers at ganoon din ang pakiramdam ng team sa kanya. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang isagawa ang LeBron-Kawhi swap? Samantala, matagal nang inaasam ng maraming Lakers fans ang posibilidad na makita si Chris Paul sa kanilang koponan. 14 na taon na ang lumipas mula nang pigilan ng dating NBA Commissioner na si David Stern ang trade na sana'y nagsama kina CP3 at Kobe Bryant noong 2011. Ngayong 2025, tila may pagkakataon na ang veteranong guard na isulat muli ang kasaysayan pero sa ibang anyo. Ayon sa mga ulat, nais ni Chris Paul na maglaro sa isang team na malapit sa kanyang pamilya sa Los Angeles. Kasama sa mga opsyon ang Lakers, Clippers, Kings at Warriors. Ngunit naranasan na niya ang paglalaro sa Warriors kung saan hindi naging epektibo ang kanyang impact. Ang Sacramento Kings naman ay tila walang matinding interes sa kanya. Ang Clippers, dating team ni CP3, ay may bagong arena at isang solidong roster pero may kasaysayan ng tensyon sa kanyang kontrobersyal na pag-alis noon. Isa sa mga pinakamalalaking kondisyon ni CP3 ay ang makapaglaro bilang starting point guard. Ayon sa ulat, maaaring ibigay ito ng Milwaukee Bucks lalo na't wala na sa lineup si Damian Lillard matapos itong ma-wave. Kakulangan sa playmaking ang isa sa puwang ng Bucks ngayon at posibleng si Paul ang maging sagot dito kasama si Giannis Antetokounmpo sa isang win now setup sa East. Pero hindi rin malabong piliin ni Chris Paul ang Clippers lalo na kung matuloy ang plano ng team na ibalik si James Harden bilang shooting guard. Sa ganitong setup, si CP3 ang magiging natural na point guard ng team habang si Harden ay makakapag-focus sa pagiging scorer. Malapit ito sa pamilya ni Paul at may sapat na puwang para maging starter siya sa rotation. Sa kabilang banda, kung ang pangunahing hangarin ni CP3 ay makakuha ng championship bago magretiro, mas malaki ang tsansa niya sa Los Angeles Lakers. Maliban sa posibilidad na magkasama sila ni LeBron James na isa sa kanyang matalik na kaibigan, mas pinalakas pa ng Lakers ang kanilang roster ngayong off-season. Kasama na ngayon si Luka Doncic, si DeAndre Ayton na bagong salta rin, at ang consistent two-way player na si Austin Reeves. Sa ganitong lineup, lalong naging legit contender ang Lakers sa West. Ngayong nasa kamay na ni Chris Paul ang desisyon, pipiliin ba niya ang pagiging starter sa Milwaukee ang bagong simula sa Clippers o ang isang huling championship run kasama sina LeBron at Luka sa Lakers? Kayo mga idol, kung kayo si CP3, anong ruta ang pipiliin nyo? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan.